Ako nga pala si Pachi. Nakagraduate dahil sa pagpupud panda rider. So ngayong araw nga ay pumunta na ako dito sa new one namin dahil nga may balak akong bilihin. Ngayong araw kasi ay magpapanaga na ako, lilipat na ako ng matitirahan. Sa sobrang dami ng mga gamit ko ay wala na ako mapaglagyan. Kaya naman bumili na ako ng sako bag at kulambo. Medyo malaki-laki na yung sako bag na binili ko. Kasya na siguro yung lahat ng gamit ko. Ito naman kulambo ay hindi mawawala to sa pagtulog ko. Ako lang ba yung hindi nakakatulog ng walang kulambo sa paa? Nakasanayan ko na kasi simula pa nung bata pa ako. Ang hirap tuloy tanggalin kapag nakasanayan mo na. Naalala ko tuloy nung lumipat ako sa Pandan. May ginupit akong kapiraso lang ng kulambo na kasya lang sa paa ko. Nilalabas ko lang yun kapag tulog na yung mga kasama ko. Ang ginagawa ko sa kulambo ay pinupulupot ko sa paa tapos pinagang kuskus ko. Masarap kaya? Try mo. So ayun na nga, pagkatapos ko mabili yung mga kailangan ko, dumiretso na ako dito sa palengke kasi anong oras na din. Bumili na nga ako na mauulam namin yan na isda tapos bigas. Mga bandang alas 11 na nga to ng umaga. Kaya umuwi na agad ako kasi alanganin na magluluto pa. Buti na lang dumating si tatay. Si tatay ang pinagluto ko. Hindi ko na nga nakuha na ng video si tatay kasi nagmamadali ako. Pinaayos ko na nga tong motor ko, pinahigpitan ko ng kadena para pag nagbakbakan mamaya ay wala nang abala. Diretso na ba? Pero talaga nagmamadali ako sa mga oras na yan kasi ang usapan namin ng kasama ko. Ang alis namin dito sa diet ay after lunch. Pero nga dahil nga Filipino time tayo ngayon, buli alas 3 na nakalarga. Bago nga pala kami umalis dito sa diet ay nakahanap na kami ng matutuluyan namin. Ang totoo niyan, apat talaga kami dito tutuloy ng mga kaklase ko. Pero ang nangyari, dalawa na lang kami tumuloy dito sa apartment. Kasi yung iba may mga pasok pa sa trabaho nila. Nakita nyo ba yung dala-dala ko? Yung karga ko sa motor ng mga gamit. Sobrang dami, diba? Pinagkasya ko na lang nga lahat eh. Dinala ko na talaga lahat. Nakasama ko nga pala pagpanagan yan ay si Balon. Kaming dalawa lang yung magbabakbakan ngayon. Balita ko kasi batak to si Balon magmaneho eh. Tinan mo naman kung gaano karami yung dala-dala ko. Sa sobrang dami nga ng dala-dala ko, halos mapantayan na yung ulo ko. Buti na lang nga kahit papano eh, nagkasya pa sa motor ko. Ang suot ko nga pala yan, pagpapunta naming Naga ay naka-short lang ako. Dito kasi pabago-bago yung panahon dito. Parang yung mood ng jowa mo, hindi mo mahulaan. Pero lang, dinala ko na din pala yung box ko sa Foodpanda. Kasi ang bala ko kapag nag-stay ako sa Naga, ililipat ko na yung Foodpanda ko doon. Kaso sa mga panahon ngayon eh, hindi pa ako na-approve sa pagpapalipat ko kay Panda. Hindi ko alam kapag mga ganitong usapan ay mahina talaga ako sa management. Pag sa akin kasi matagal ma-aprobahan tapos pag sa iba, ang bilis lang. Totoo. Pero sa totoo lang, yun talaga yung kagandahan dito kay Foodpanda. Pwede mo ilipat kung saan mo gusto. Kaya hindi ka na mag-worry kapag lilipat ka. Kasi may source of income ka na agad. Ang balita ko pa naman na schedule na binibigay ni Panda dito sa Naga. 24 hours kaya pumapabor talaga sa akin ang lahat. Siyempre, di tayo pwede mawala ng trabaho kasi alam mo na, magugutumin ako. Dito nga sa part na tayo malapit na kami sa Naga. Nag-stop over lang kami ni Balon kasi nga umuulan. Pero napansin ko dito yung kasama kong umiihi sa gilid kaya sinibul ko. Yan, nahiya tuloy. Nga pala dito ako sumama kay Balon kasi nga sobrang galing nito mag-aral. Tapos matalino pa. Para kahit pa paano ay mahawaan ako ng kasipagan niya sa pag-aaral. So yun na nga, nakarating na nga kami dito sa tutuloyan namin. Bali, 6 ang kwarto dito pero 2 pa lang kami. Kaya na nga dito si Boss Balon magpapahinga na. Paspas pa naman yan kanina. Pero magpapahinga muna kami sa mga oras na to kasi napagod kami sa pagbiyahe.